Okay, ito yung part 2. No? Sa hindi ko alam na kadahilanan at bakit nabiglang naputol yung isa, ngayon gagawa ko ng part 2. Kasi dito, sinabi ko kanina, yung una ditong problema, no, posible na may hinihintay kang taong babalikan ka, may tao na inaasahan mong tutulong sa'yo, may tao na posible magiging taga-rescue mo sa kung ano man yung problema meron ka kasi gipit ka na. So, una dito kasi lumabas, Pentacles. Pentacles is about money. So, ngayon yung gagawin natin dyan, no? Kasi yung sagot dito sa light side is 3 of Pentacles. So, ibig sabihin, para magkaroon ng solusyon ang problema mo, makipag-collaborate ka, makipagtulungan ka sa mga tao. Ito posible family members mo, co-workers mo, colleagues mo, or kahit kanino, para magkaroon ka ng good news within 8 days. And then, yung huli kasi is the 4 of Swords, wherein kailangan mong ipahinga ang sarili mo. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan na kumapit sa patalim. Hindi mo kailangan na gumawa ng isang suicidal na desisyon sa buhay. Kasi, posible na may mga solusyon lang na hindi mo lang talaga siya makukuha. Yung isang mga solusyon na hindi pa panahon para makamtan mo. So, kung dito, nagmamadali ka na kahit alam mong hindi kaya, talagang magiging para bang kakainin mo pride mo, kakainin mo ego mo para lang malutas yung problema mo. Ito yun eh. Ito yung isang magandang example doon sa mga kabataan ngayon. Para lang sa mga mamahaling gamit, gadget, no? Magkakaroon sila ng isang mga hindi magagandang gawain, kapalit ng hinihiling nila. So ngayon, sinasabi dito, maghintay ka sa tamang panahon. Makipagtulungan ka, makipag-collaborate ka, huwag kang bumitaw sa pag-asa, maging masipag ka, masinop ka sa pera mo. Within 8 days, lahat ng gusto mo makukuha. Hindi naman lahat, pero lahat ng pinoproblema mo magkakaroon ng solusyon within 8 days from today. And then, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging relax ka kasi na-settle mo lahat eh. Diba? So probably, 4 days from today, up to 8 days, merong solusyon sa mga inaasahan mo or merong darating talaga. Dito kasi, para kang relax na naghihintay ka, wala ka lang namang ginagawa. Ito yung ginagawa minsan ng mga tamad na imbes na maghanap ng panibagong options or alternate options para maisalba yung mga bayarin, mas pinili pa nilang antayin yung mga taga-provide or probably naghahanap sila kung kanino sila makapanghingi, sino yung magdo-donate, kung sino yung mga, basta hindi lang sila magtrabaho. Ngayon yung solusyon na sinasabi dito ng light side of life is makipag-collaborate ka. In short, magtrabaho ka. Diba? Gumawa ka ng, kung hindi man kikita ngayon sa business number 1, o di maghanap ka ng sideline mo. Kung hindi ka rin kikita sa sideline mo, hindi pa rin kasya, maghanap ka pa rin ng sideline number 2. Diba? Para within 8 days, mas settle mo lahat at makapagpahinga ka sa stress or anxiety or depression na pinagdadaanan mo. Kung ito naman ay isang relasyon na hinihintay mo, na yung taong nang iwan sa'yo ay babalik, ay huwag kang umasa. Kasi, minsan yung mga taong umalis sa buhay mo, kusa silang tinanggal ng Diyos dahil toxic sila sa buhay mo. Yung iba naman, umalis para matuto kayo pareho ng leksyon. Yung iba, tinanggal ng Diyos para matauhan ka, mauntog ka. 'Di ba? Yung iba naman talaga, pinipilit mo, kahit alam mo na yung tao na yan, kasama mo, bibigyan ka ng problema, bibigyan ka ng sakit ng ulo, sige ka pa rin ng sige, dahil sa pag-aakala mo na darating ang panahon na magbabago siya. So, ito yung sasabihin ko dito. Hindi magbabago yan. Hindi nga siya nagbago nung kabataan niya, ba't pa siya magbabago ngayong matanda na siya, di ba? So, ibig sabihin yan, if that person was removed from your life,